very clear yung ating paligid today. Happy Sunday sa inyong lahat dyan. Maganda yung weather natin pero makulimlim. A few moments later. Lakad kami ni Deepak, guys. Bibili kami ng moton. Wala dito banda sa amin. Guys, dahil naka-timelapse pala yung settings ng GoPro ko, mag-voice over na lang po ako sa inyo. Dito lang yan banda sa amin, guys. Bibili kami ng moton dahil gusto ni Deepak kumain ng moton. So ngayon, merong bagong shop dito sa amin. Ayan na nga kami nakarating na. May mga manok silang binibenta. Kagaya niyan, itlog ng pato tawag sa amin. Ang mahal niyan per piece is 30 rupees and yung katabi niyan is yung binibili namin na boiler chicken ang tawag nila dito. May napindot na naman ako kaya pagpasensyahan nyo. So see you na lang sa bahay, guys. Guys, nasa bahay na kami. Bumili pa kami ng Deepak ng yogurt. Ito tayo ng moton. Ang mahal pala ng itlog ng pato. Pato sa amin yun. So medyo late kami ngayon kakain na Deepak. Bali kami lang naman. At balikan ko kayo mamaya-maya, guys, ha. Nagluto muna ako. Guys, anak ko hapon na dito. At nakaidlip ako. Si Deepak na sa itaas kanina. Nakaidlip kami. Afternoon, check ako ng Facebook. Nakita ko yung post ni Ruthie. Gumawa siya ng kutsinta. Kala, sabi ko, kasi paborito ko rin naman yung kutsinta. Naganap talaga agad ako ng mga easy lang na yung available lang ako meron dito kung pwede. Ayun, guys, napagawa ako. At saka tingnan na lang natin kung ano yung magiging resulta. Ngayon, ang nakakatawa pa, guys, lumabas ako para hanapin yung nagbibenta na fresh na niyog. Kasi minsan nagkakasalubungan kami, nagbibenta sila dito fresh. Ngayon lumabas ako, guys, nagbabakasakali ako na andyan sila. Sabi ko na nga ba kung saan pa yung hanapin mo, hindi sila available. Pumunta ako dito para magtanong kung mayroon nga silang ganong niyog. Binigyan niya naman ako yung in-offer nila sa dasal. Sabi ko, hindi yan ang ibig kong sabihin, iba. So, kaya sabi ko, wag na. Sabi ko, hayaan ko na muna hanapin. Pag okay itong ginawa ko, guys, wala kasing kulay ito, maghahanap ako ng food coloring. Gagawa ako ng iba't ibang kulay. So, i-comment nyo kung ano ang food coloring na makumbine ko na ang kalabasan ay purple. So, yun, guys, i-comment nyo paano ko magagawa yung kutsinta na sa food coloring na ano ang kulay na i-mix ko para maging purple siya. And yung iba pang kulay, guys. So, kaya ayun, wala kasi akong idea. And ito nagamit ko na yung bigay ni Sis Olga sa akin. And konting minutes na lang, titikman natin yung aking kutsinta. 11 minutes na lang. Kasi 30 minutes daw yan. May pinapanood ako, guys. Yung kay, ano ba yun? Mayor Gu ba yun? Yung trending talaga sa... Grabe, totoo kaya yun? Yung hindi siya Filipino. Kasi parang may mga tinatanong sa kanya na puro siya, ang sagot niya is lumaki siya sa farm. Tapos, tinatanong naman yung childhood niya. Iba-iba naman yung mga sagot niya, guys. Grabe naman yan, guys. Sa childhood mo, wala kami maalala. Ako nga, maalala ko pa yung mga memories namin nung nag-aaral pa lang ako ng kinder. Prep ako. Tapos, syempre, yung marami pa kayong memories kasi nga, di ba, pag ngayon may isip natin yung mga magagandang alaala. Like kasama yung pamilya, buong pamilya, lolo-lola, mga tito, nung nabubuhay pa, mga lola natin, buhay pa. Yung mga dati pa ba? Syempre paalala mo yung kinder ka, may memory ka na nun. Yung sinasagot niya, guys, iba-iba, guys, parang hindi tugma. Tsaka yung sa, paano yun? Pagsalita niya na language na, Kapampangan, bakit wala siya may maalala or bakit hindi niya alam? Nung tinanong naman siya na marunong ka ba mag-Chinese, nung isang, ewan ko, anong klaseng Chinese na, salita, marunong siya, guys. Kung tayo nga tanungin, siguro marunong tayo mag-Chinese. Makapagsalita lang tayo, mali-mali naman yun. Di ba tayo marunong unless na pinag-aralan natin. Pero bakit siya, guys? Diba? Wala lang, guys, na-share ko lang sa inyo kasi talagang kanina pagbukas mo ng YouTube, halos ganun, guys, yung palabas. Kaya nanood ako, guys. Kaya sabi ko, grabe. Buti na lang mayroong magagaling na mga senador, like Ontiveros and Gatchalian, sila ni Senator Loren Legarda, diba? Tama lang yung mga tanong. Diretsahan na. Pero yung sagot niya hindi diretso, guys. Pag ganun-ganun yung sagot niya, ulit-ulit pa. So, guys, tingnan nyo, ito na yung kutsinta ko, oh.
Tingnan nyo naman. 30 minutes ito. Hindi ko pinuno. Maliliit lang tong ginawa ko kasi nga sabi ko, itry ko muna kung ano ang kanyang lasa. Palamigin ko muna yan. Pero itry natin muna yung kahit isang piraso. Okay ito. Okay naman siya. Guys, alam mo ba yung atsuete, ang ginamit ko powder, wala mang seeds dito. Maliit lang itong nagawa ko. Ano ko, chinta. Guys. Try natin. Okay. Hindi siya ganun katamis. Kasi alam niyo ba kung bakit? Instead na 1, tsaka half na cup, ginawa ko lang siya half cup. Kasi baka masyadong matamis. Pero, okay siya guys. Not bad. At least hindi siya matamis na matamis. Brown sugar itong gamit ko. Walang niyog. Siguro pag may niyog, okay. Tingnan niyo may araw pero parang umuulan. Tsaka guys, walang kasaba dito kasi na powder. May natira pa doon ito ito. Pwede na siya guys ah. Pero hindi talaga siya matamis. Ilagyan ko sa... First time natin gumawa na kutsinta. Not bad. Diba? So yun guys, balikan ko kayo guys. Salang ko lang itong mga natira. Tayo kasi nga si Johan, susunduin ko siya. Kasi mabibili na lang ako ng manok. Sana makakasalubong ko dito yung nagbibenta ng niyog. Kasi one time guys, talagang ang dami niyang bitbit na niyog. Ngayon ewan ko bakit wala. Pag ganitong oras, busy na dito. Kasi tagbilihan na ng mga ulam. Yan siya, o bumibili siya ng biscuit guys. Papakain niya yan sa mga aso. Ang bait niyan. Saging didi, ang laki ng kulitis oh. Laki ng kulitis. Ayan. Sag. Tingin muna tayo dito. Bibili ako ng manok. Yan guys. Daming bumibili ng manok. Antay lang ako. Ito yan, maya-maya si Johan bababa dito na area. Dami niyang sag oh, yung munta. Talbos ng kalabasa. Antay lang ako dito. Hindi ako boneless. Dito ko yan antayin si Johan. Kaso lang, mamaya-maya pa yan konti. Tingnan natin si Manong kasi lalapitan siya ng aso. Guys, andito na si Johan. Hindi daw siya magpapakita kasi nga bagong haircut siya. So sabi niya kasi tinupad niya yung promise niya guys na magpakalbo. Yung number 1 lang naman. So sabi niya, mama. So ayun guys, iyan ko na yung vlog ko. Nakabili na ako ng ano guys, boneless. 200 rupees and bumili ako ng tinapay dahil wala kami tinapay. End ko na yung vlog ko. Ingat kayong lahat. God bless you all and I love you. Bye bye!